Patuloy na nakikipaglaban sila Koza sa paniniwalang ang hari ang kalaban nila. Kaya nagbalak siyang magpunta sa palasyo para pasukuin ang hari. Sa kabila ng mga pagsabog ay pinilit pa rin ni Vivi na magpunta sa Royal Guards upang magpatulong sa plano para matigil ang digmaan. Habang sila Mr. 2 at Sanji naman ang magkalaban. Subalit pareho silang nagkatamaan sa mukha at tumalsik sa magkabilang panig. Sinubukang manuntok ni Mr. 2 pero hindi siya nakakatama. Kaya ginamit na nito ang ballet technique na tulad sa dalawang swan na nagsasayaw. Kaya nang gumamit si Sanji ng mga malalakas na teknik ay hindi rin siya nakakatama sa kalaban. At nang magsabayan ay patas na naman ang laban ng dalawa kaya pareho silang tumalsik sa magkabilang pader. Ipinagmayabang ni Mr. 2 na ipapakita niya na raw ang totoong kakayahan pero napangitan lang si Sanji sa kanya at nabasag pa nito ang salamin dahil sa pangit. Saka tinamaan siya ni Sanji sa mukha. Nag-transform ito ng mukha ni Usopp pero sinipa pa rin at sinabi ni Sanji na hindi daw siya utu-uto. Kaya sinubukan itong kopyahin si Nami, at hindi naman maitago ni Sanji na nauuto siya. Nakarating na si Vivi sa palasyo, ngunit hindi makapaniwala si Sokka sa plano ng prinsesa na pasabugin ang palasyo. Ngunit naalala ni Sokka ang sinabi ng mahal na hari na ang kaharian ay ang mga tao nito at hindi ang palasyo kaya yumuko siya sa prinsesa para sundin ang utos nito. Dahil nauto si Sanji ay natalo siya ni Mr. 2. At nang subukan itong suntukin ay hindi niya talaga magawa. Tapos binuksan pa ni Mr. 2 ang dibdib nito kaya halos lumuwa ang mata ng manyak kaya nasampal ito, tapos nasipa pa siya sa mukha ng kalaban na tuwang-tuwa. Sumugod si Sanji ngunit ginamit ni Mr. 2 ang makeup pero hindi tumama kaya lagot siya, ngunit dahil sa mukha ni Nami ay hindi tinuloy ng binata kaya nasugat siya ng makeup ni Mr. 2. Dumating ang dalawang sundalo upang sabihin na naiset up na nila ang mga pampasabog sa palasyo. Samantala si Usopp ay pinapagaling ni Chopper, pero nakikinita na daw ng sniper ang langit kaya nagpanik ang reindeer doctor. Kaya pinagsisihan na ni Chopper na tinago niya ang pagkain ni Usopp pero sinapok siya ng sniper. Tinalo na ni Mr. 1 si Nami ngunit pinrotektahan ito ni Zoro. At dahil sa lakas ng kalaban ay gumuho ang malaking poste sa likod. Umatake si Zoro ngunit nasa lag ng kamay nitong may kapangyarihan ng Devil Fruit. At nabalitaan din pala nito ang ginawang pagtapos ni Zoro sa 100 agent sa Whiskey Peak. Dagdag pa ni Miss Kembot na alam niyang binanata ni Zoro si Mr. 7 noong sinubukan itong pasalihin ng swordsman. Giit ng swordsman na kung sasali daw kasi siya ay gusto niyang siya ang magiging boss, kaya natawa si Miss Kembot at sumugod naman si Mr. 1. Saka inutos si Mr. 1 kay Miss Kembot na patayin si Nami pero nakatakbo na pala ito. Nalaman na ni Sanji ang kahinaan ng kalaban kaya tinamaan niya ito sa pagmumukha. Dahil hindi pala nakakagamit si Mr. 2 ng malakas na teknik pag nakatransform ito. Kaya hihintayin niyang bumalik ito sa normal sa kanya babanatan. Nainis si Mr. 2 dahil totoo ito, kaya nilagay niya ang ulo ng mga swan sa kanyang mga paa. Saka umatake ng mabilis at nabutas ang pader ng napakalinis. At giit ni Mr. 2 na siguradong butas si Sanji pag tinamaan. Kaya muli itong sumugod sa Cook pero nakipagsabayan si Sanji sa kanya. Pero tinamaan siya ng ulo ng swan dahil mas mahaba ito. Muling sumugod ang ballerina pero nakaiwas ang Cook kaya nag-transform ng mukha ni Nami pero niloko ni Sanji na may dumi daw sa mukha kaya bumalik sa dati at binanatan sa pagmumukha. Tapos isa pang sipa sa likod at isa pa sa leeg nito. Ngunit hindi niya ulit naabot pero tinamaan siya ng ulo ng swan. Pero nakipagsabayan pa rin si Sanji kahit lamang sa range si Mr. 2. Tapos pareho silang tumalsik pero muling nagpatuloy ang mainit na bakbakan tapos pareho ulit silang napinsala. Ngunit pareho silang bumangon kahit nagka-crack na ang kanilang mga buto. Saka muli silang nagsabayan sa ere at pagbaba ng dalawa ay napaluhod na lang si Sanji, pero may delay pala ang atake kay Mr. 2 kaya umikot-ikot ito at tumalsik sa pader. Kalaunan ay bumangon si Sanji, at dahil hindi na makagalaw si Mr. 2 ay tanggap niya na kung papatayin siya ng Cook. Pero hindi siya nito tinuluyan, sa halip ay iniabot ang kanyang kamay kaya napaiyak si Bon Clay, pero sinipa pa rin siya ni Sanji bago ito umalis. At napansin naman ng Cook na may nabali na naman siyang ribs. Nakahanda na ang mga sundalo sa pagsindi ng mga pampasabog sa palasyo. Subalit bago pa ito masindihan ay dumating ang sandstorm kaya nilipad ang mga sundalo sa ere. Saka nagpakita si Crocodile na hawak ang mahal na hari at sinabing ayaw niyang masira ang palasyo dahil magiging bahay niya na daw ito. Tinanong ni Vivi kung nasaan si Luffy at sagot ng warlord na kinain na daw ito ng buhangin saka tumawa ng parang baliw. Samantala patuloy ang digmaan ng Royal Guards at Rebel Army sa labas. At si Nami naman ay nagtatago mula kay Miss Kembot. Inilabas niya ang sandata na ginawa ni Usopp dahil lalaban na daw siya, ngunit biglang natusok sa balikat ni Miss Kembot. Saka pinagbubutas nito ang pader para makagawa ng pinto at naglakad habang kumikembot. At sinabi nito na meron siyang kapangyarihan ng Spike Fruit. Handa nang lumaban si Nami gamit ang sandata na gawa ni Usopp, ngunit kalapati lang ang lumabas dito kaya nagalit siya sa sniper.
Muli niya itong sinubukan ngunit may lumabas naman na bulaklak kaya nainis na talaga siya kay Usopp at naawa naman sa kanya ang kalaban. Dumating si Robin at ginamit ang kapangyarihan nito upang pigilang makapasok sa palasyo ang Royal Army. At nagpakita na rin siya kasama ni Crocodile na dala-dala ang hari. Patuloy na inatake ni Miss Kembot si Nami kaya butas-butas ang pader. Tapos mabilis niyang binasa ang manual ng sandata pero naiwan kay Miss Doublefinger ang isang parte nito. Kaya binalik ito sa kanya ni Miss Kembot dahil mamamatay na rin naman daw siya. Gumamit ng bagong style si Nami, subalit may lumabas lang na malaking gloves, kaya sinampal na siya ng babae at nang masugatan si Nami ay mabilis itong tumakbo at nagtago. Nagpunta si Miss Kembot sa itaas, saka bumaba at ginawang panusok ang buong katawan. Tapos umikot-ikot para sagasaan ang navigator. Kaya pumasok si Nami sa loob ng bahay pero winasak ito ni Miss Doublefinger, pero tinanggal ni Nami ang balabal para mapigilan si Miss Kembot. Nagulat naman ang babae dahil may experience din pala si Nami. Nabasa naman ni Nami na para pala sa party ang mga teknik na ginamit niya kanina. Dahil nasa likod pala ng manual ang panglaban. Kaya matapang na nagpakita ang dalaga nang malaman ito. Nagpalabas siya ng mainit na usok at malamig na usok, at saka thunderbolt. Nainip si Miss Kembot kaya sumugod kay Nami habang binabasa pa nito ang manual ng sandata ngunit tinamaan siya nito sa paa. Ngunit bago siya matapos ay ginamit ni Nami ang sandata kaya tumalsik ng malayo si Miss Kembot. Pero ginawa din pala ito ni Usopp para sa party. Nang magalit si Miss Kembot ay tagumpay niyang natusok si Nami, subalit isa lang pala itong ilusyon dahil nasa likod pala si Nami. Ipinako nila Crocodile ang tatay ni Vivi. Dahil giit ni Crocodile na kasabay ng pag-agaw niya sa trono ay papatayin niya rin ang mga royal blood. Ngunit nais munang itanong ni Crocodile kung nasaan ang Pluton kaya nagulat ang hari kung saan ito nalaman ng impormasyon. Wala namang alam si Vivi sa sinasabi nito. Kaya sinabi ni Crocodile na magagawa ng Pluton na wasakin ng isang buong isla. Dahil plano pala ng warlord na magpalakas ng puwersa para kalabanin ang world government. Nais ng Royal Guards na pumasok sa palasyo upang iligtas ang mahal na hari pero nasa pinto ang mga kamay ni Nico Robin. Patuloy ang labanan sa labas ng palasyo, ngunit giit ni Crocodile na pagsapit ng ika-4:30 ng hapon ay may inutusan siyang magpasabog ng napakalakas na cannon, kaya siguradong mamamatay ang mga rebelde at Royal Army na nasa labas. Saka tinanong din ng warlord kung nasaan ang Poneglyph, at sinabi ni King Cobra na ipapakita niya na daw ito. Pero hindi na nakatiis si Shaka kaya balak niyang labanan ng warlord. Mabilis na tumakbo si Nami mula kay Miss Doublefinger na sinusubukan siyang tusukin. Saka tinapon niya ang mga drum upang makapagtago at mabasa ang manual. Kaya nalaman niyang meron lang siyang isang pagkakataon para patamain ang ultimate move ng sandata. Nahanap siya ni Miss Kembot at tinusok siya ng mga kamay at siopaw nitong matalas. Saka pinatalas ang nguso ngunit nakatakbo si Nami. Subalit habang tumatakbo ay nabitawan ng isang parte ng sandata. Kaya minaliit ng babae na isa lang daw itong laruan. Ngunit binawi ito ni Nami at nagpalabas siya ng tubig gamit ito. Pero nagsasawa na daw sa mga tricks niya si Miss Kembot kaya pinatulis ang buhok at sinugod si Nami, samantala nagpapalabas siya ng mga hitball saka umilag sa atake nito. Tinusok ni Miss Kembot ang mga balikat para palakasin ang kanyang mga braso. Saka sumugod ito at nagawang mawasak ang poste sa likod ni Nami. Naglalakad sila Usopp at Chopper nang makita sila ni Sanji. Saka ibinalik ang goggles ni Usopp pero sira na ang kabilang mata nito. At dumating din si Lashes pero ayaw niyang pasakayin sa kanya si Usopp. Bagsak si Nami pero napansin niyang nakagawa na siya ng maliit na ulap. Kaya palihim niyang dinagdagan pa ang laki nito saka sinalag ang atake ni Miss Doublefinger. Saka nilagyan ito ni Nami ng Thunderball upang mag-trigger ng Thunderstorm kaya nakuryente ng malakas ang Bounty Hunter. Pero hindi pa rin bumagsak si Miss Kembot kaya sumugod at natusok niya si Nami pero isa ulit ilusyon. Tapos balak niyang gamitin ang pinakahuling teknik pero nanghihina na ang kanyang katawan kaya bago ito magawa ay nakasugod na si Miss Doublefinger at natusok ang kanyang paa. Ngunit tiniis niya ito at ginamit ang Tornado Tempo pero may lumabas lang na mga laruan, subalit kumapit ito sa katawan ng agent at nagsimulang umikot ang sandata kasama si Miss Doublefinger hanggang sa lumipad at tumalsik sa pader. At pagkawala ng usok ay nakita ni Nami na tumagos pala ito at nawala ng malay, kaya siya ang nanalo sa laban. Patuloy ang laban nila Mr. One at Zoro. Nang maalala ni Zoro na isang sikat na assassin sa East Blue ang kaharap kaya kailangan niya ng magseryoso. Sumugod si Zoro gamit ang bagong teknik ngunit wala itong epekto sa bakal na katawan ng kanyang kalaban. Kaya giit ni Zoro na kailangan niyang matalo si Mr. One upang makapunta siya sa susunod na level. Muling nagsimula ang kanilang labanan at mapapansin na alanganin si Zoro sa kalaban kaya napapaatras siya subalit nas alagang atake nito at muling nagpatuloy sa walang tigil na bakbakan hanggang sa masipa niya ito at matusok sa noo. Saka gumamit ng three sword style kay Mr. One na kaagad na sinundan ng Tiger Trap attack.
Napagod si Zoro sa mga ginawa niya, pero nakitang nakatayo pa rin at walang gasgas si Mr. Won. Sa pagkakataong ito ay ang agent naman ang sumugod at umatake kay Zoro, saka gumamit ng sparkling daisy, kaya nasira ang malaking bahay sa likod ng swordsman, at kalaunan ay nagawa siyang mapatalsik saka tuluyang gumuho ang gusali. Ngunit binuhat ni Zoro ang bahay at saka binato kay Mr. Won. Pero hindi ito nabahala dahil kaya niya palang pagpira-pirasuhin. Sinamantala ito ni Zoro para umatake subalit nasabayan siya ni Mr. Won pero napaatras niya pa rin ito. Tapos nasalag ni Zoro ang sipa nito saka tinamaan niya sa katawan pero walang epekto. Kaya sinundan ito ng crab technique kaya napatalsik ang agent pero nanatiling walang pinsala sa katawan. Pinalabas ni Mr. Won ang mga blade sa kamay saka pinaikot. Ngunit matapang pa rin na sumugod si Zoro sa kanya kaya nagpalakasan sila pero napatalsik si Zoro kaya napinsala siya nito. Saka sinikmuraan pa siya ng agent tapos gamit ang mga blade na daliri ay nabitawan ng espada saka tumalsik si Zoro. Ngunit pinilit pa rin itong bumangon, subalit hindi na siya pinagbigyan ni Mr. Won kaya nahiwa din ang poste sa likod nito, dahilan para gumuho ang tulay kay Zoro. Pero bago pa makaalis si Mr. Won ay muling bumangon ng swordsman kaya napalingon ng agent na nagtataka kung bakit hindi pa rin ito namamatay. Dahil naramdaman pala ni Zoro kung saan walang mahuhulog na bato. Tapos nararamdaman din niya kung nasaan ang espada kahit nasa ilalim kaya inangat niya ang bato para kunin. Naalala niyang naramdaman niya na dati ang ganitong pakiramdam sa tuwing nalalapit siya sa kamatayan. Maging si Mr. Won ay natakot nang makita ang pagbabago ni Zoro. At dito ay ipinakita na nakokontrol na ni Zoro ang espada na sundin ang kagustuhan niya. Kaya nakaramdam ng panganib si Mr. Won. Mabilis na sumugod si Mr. Won pero isang espada lang ang ginamit ng swordsman at sa huli ay nagawa na ring makahiwa ni Zoro ng bakal kaya natalo niya na sa wakas si Mr. Won. Nakapasok ang malakas na grupo ng Royal Guard sa palasyo na tinatawag na Kikang Claw Force. Pero pinapaalis sila ng hari dahil mapanganib si Crocodile. Maging si Crocodile ay hindi interesado sa kanila pero gustong ipagtanggol ng grupo ang hari. Nang mapansin ni Vivi na parang may mali sa mga ito, giit ni Shaka na uminom sila ng tubig na nakakapagpalakas pero kapalit ang buhay nila. Upang may paranas daw kay Crocodile ang hinagpis ng bansa. Magkakasabay na sumugod ang mga ito subalit tumakas lang ang warlord at nagpunta sa itaas. Dahil mamamatay lang din naman ang mga ito kaya hindi na niya balak kalabanin. At kalaunan ay isa-isang bumagsak ang mga ito kaya pinagtawanan lang sila ni Crocodile. Labis itong ikinagalit ni Shaka kaya siya nag-transform gamit ang dog fruit at matapang na sumugod sa warlord subalit wala naman silang magawa sa buhangin na katawan ni Crocodile. Nalulungkot si Usopp nang maalala ang sinabi ni Miss Mole na patay na si Luffy, pero naniniwala pa rin sila Chopper at Sanji sa kanilang captain. Pinagbigyan ng warlord ang gusto ni Shaka kaya binanata niya ito. Samantala 25 minutes na lang ay magsisimula na ang pagsabog. Dumating si Koza sa palasyo, kaya nasaksihan mismo ng kanyang mga mata kung sino talaga ang salot sa Alabasta. Aminado naman dito si Crocodile kaya natulala na lang si Koza. Pero sinabi sa kanya ng hari na magagawa pa niyang mailigtas ang mga tao, saka sinabi ni Shaka na sasabog ang harapan ng palasyo kung saan nagaganap ang digmaan. Tumakbo si Koza ng mabilis pero pinigilan siya ni Vivi, saka sinabi ng prinsesa na mas mainam kung malalaman ng mga rebel army ang totoo para tumigil na ang digmaan. Pero lumapit si Crocodile para pigilan sila. Subalit sa tamang pagkakataon ay niligtas sila ni Shaka. Kaya nakatakbo ang dalawa mula sa warlord. Sa labas ay patuloy pa rin ang walang saysay na digmaan. Nang ipag-utos ni Vivi na iangat nila ang puting bandera para sa kapayapaan. Nagpakita din si Koza at sinabi sa Royal Guards na tapos na ang digmaan. Ngunit dumating na ang mga tauhan niyang hindi pa rin alam ang tunay na sitwasyon. Pero nang makita nilang nandoon mismo ang leader nilang si Koza na may hawak na puting bandera ay tumigil ang mga rebelde. Kaya naman nagsaya ang mga tao dahil akala nila ay nanalo na sila sa labanan. Pero biglang may bumaril kay Koza sa Royal Guards na tauhan pala ni Crocodile. Tapos nabalutan ng buhangin ng paligid kaya hindi nila makita ang bawat isa. Saka may bumabaril sa mga rebelde, at ganun din sa Royal Army na kagagawa ng Baroque Works upang magpatuloy ang digmaan, at dahil dito ay muling naglaban ang dalawang grupo kaya wala nang nagawa ang prinsesa. Bumagsak na si Shaka, kaya pinapatakbo na ni King Cobra ang anak niyang si Vivi pero ayaw nito. Kaya sinakal siya ng warlord dahil sa kanyang kahibangan, saka inihulog nito ang prinsesa kaya akala nito ay katapusan niya na, pero dumating si Pel na sakay si Luffy kaya tagumpay nilang nailigtas si Vivi. Pasan ni Zoro si Nami dahil sabi ng dalaga na hindi na daw siya nakakalakad. Samantala handa na ang bida dahil may baon siyang maraming tubig. At natuwa naman sila Chopper at Usopp nang makitang buhay ang captain nila. Dumating na rin doon sila Nami pero naiinis sa kanya si Zoro nang malaman na nakakatayo pala ito. Tapos sinabi ng bida na tatapusin niya na ang laban, saka siya nagpunta kay Crocodile.
Pero akala ng Warlord ay hindi siya tatablan, ngunit dahil may tubig ang katawan ng bida ay nasaktan niya si Crocodile. Tapos kumapit siya sa balikat nito at nagpaikot-ikot para ma-headbutt ito. Saka muling binasa ang sarili upang tumalab ang kanyang atake. Bumangon si Crocodile at tumawa ng parang baliw dahil sa 10 minuto ay magsisimula na ang pagsabog sa Palace Square. Kaya nagplano ang mga kasama na hanapin kung saan nakatago ang cannon. At may nagtangka sa buhay ni Vivi pero nailigtas siya ng dalawa. Saka nakita ang napakaraming miyembro ng Baroque Works. Kaya mabilis na inubos nila Sanji at Zoro ang mga ito upang mahanap na nila ang sinasabing cannon. Inatake ni Luffy ang Warlord pero iniwasan lang ito at hinawakan, saka hinigop ang tubig sa kanyang kamay. Kaya uminom siya ng tubig para bumalik ito sa dati. At muling binasa ang buong katawan saka umatake at kinalembang ito para dumami ang kanyang kamao kaya napaatras si Crocodile. Ngunit pag-atake ng Warlord ay nagawa nitong mahiwa ang lupa. Muling sumuntok si Luffy kaya naboring si Crocodile, ngunit biglang lumapit ang bida saka siniko ang kanyang mukha. Tapos tinapon niya ang drum ng tubig sa kalaban subalit gumawa ito ng sandstorm para hindi siya mabasa. Kaya iniligtas na lang ni Luffy ang drum ng tubig. Saka ininom ang lahat ng laman nito, pero may target siya kung saan binutes ni Crocodile, saka muntik na siyang magsuka kaya natawa si Robin samantalang inis na ang Warlord kaya sumugod ito, ngunit nabugan siya ni Luffy ng tubig, kaya sa atake ng bida ay hindi na siya nakailag kaya talsik ito. Tinanggal ni Robin ang mga pako ni Cobra, saka tinanong kung nasaan ang Poneglyph. Saka pinag-uutos ni Crocodile sa babae na puntahan niya na ito. Dahil balak palang patuyuin ni Crocodile ang buong lugar hanggang sa mag-crack ang lupa at muntik nang nahulog si Luffy sa nagawa nitong bangin. Gumamit ng water pistol attack si Luffy ngunit wala ng epekto sa Warlord. Saka makikita sa buong paligid ang pinsala na ginawa nito kung saan sa sobrang lakas ay halos naging buhangin na ang buong lugar. Ngunit pinamalas pa nito ang mas matinding kapangyarihan na siyang nagpayanig ng malakas sa buong lugar. Samantala nagmamadali sila namin na hanapin ang cannon. Naghanap si Sanji sa mga bahay pero walang makita. Napansin ni Usopp ang malaking cannon sa itaas na kaagad na pinuntahan ni Zoro subaling may bantay na agad niyang pinatulog, tapos nakitang hindi ito ang hinahanap dahil masyado ng luma. Naghahanap si Pel mula sa itaas ngunit wala din siyang makita. Samantala nakasalubong ni Robin si Tashigi, kaya sinubukan siyang pigilan ng Marine. Pero sinabi ng hari ang nagbabadyang panganib mula sa cannon na magsisimula na paglipas ng 7 minuto. Ngunit ayaw siyang iwan ni Tashigi kaya ginamit ni Robin ang kapangyarihan sa lahat ng mga tauhan niya. Kaya ipinag-utos ni Tashigi sa iba pa na hanapin kung nasaan ang cannon habang siya ay lalabanan si Robin pero sa isang iglap ay nanganib ang buhay niya dahil sa kakayahan nito. Umakyat si Luffy sa gate subalit pinuntahan siya ni Crocodile at agad na sinakal kaya tumira siya ng water balls ngunit nakailag lang ito, kaya nagawa nitong matuyo ang buong katawan ng bida hanggang sa mabatiwan ang sombrero na binigay ni Shanks. Kaya natalo siya muli ng Warlord. Umalis na si Crocodile at naiwan siyang tuyot sa ibaba, mabuti ay nahulugan siya ng mga water bubbles na hindi tumama kanina sa kalaban kaya naka-recover ang bida. Dinala ni King Cobra si Robin sa libingan ng mga hari. Inikat niya ang isang estatwa kaya lumabas ang isang lihim na lagusan kung nasaan daw ang Poneglyph. At habang bumababa sila ng hagdan ay sinabi ni Robin na kaya niyang basahin ang mga nakasulat doon kaya hindi siya pinapatay ni Crocodile. Dahil tingin nito ay nakasulat sa Poneglyph kung nasaan ang Pluton. Pero hindi daw alam ng hari dahil naging tradisyon na lang nila ang protektahan ito ngunit hindi naniwala ang babae. Tapos binuksan ni Robin ang isang pinto at saka napangiti. Samantala nanghihina si Tashigi dahil binali pala ni Robin ang kanyang paa dahil sa pagmamatigas. Ngunit hindi pa rin siya tumigil kaya sinakal siya nito. Tapos nakita pa siya ni Crocodile kaya tinanong ng Warlord kung nasaan ang boss niyang si Smoker. Saka sinabing ang mga taluna na tulad niya ay dapat umuwi na lang bago ito umalis ng tumatawa. Patuloy ang labanan sa Palace Square ngunit malapit nang umatake ang cannon kaya nagmamadali ang Straw Hat Pirates na hanapin ito. Pinilit bumangon ni Tashigi nang makita niya si Luffy na itinanong kung nasaan si Crocodile. Ngunit nais niyang hulihin si Luffy pero nang maalala na kailangan nilang mahanap ang cannon ay sumuko na siya sa paghuli kay Luffy at itinuro kung saan nagtungo ang Warlord. Ngunit habang tumatakbo ay hindi na masyadong makontrol ng bida ang katawan dahil sa sobrang pagod hanggang sa makatulog siya. Nakita na ni Robin ang Poneglyph. At sa labas ay nakita din ni Crocodile ang lihim na lagusan. Kaya pumasok ito at nakita ang makasaysayang bato, saka inutusan niya si Robin na basahin ito. Subalit ang mga kasaysayan ng Alabasta ang binabasa ni Robin kaya nainis ang Warlord dahil ang nais niya lang malaman ay kung nasaan ang Pluton. Pero giit ni Robin na wala dito ang impormasyon. Dahil wala na daw pakinabang si Robin para kay Crocodile ay nais na nitong patayin ang babae. Saka naisip din ng Warlord na baka ayaw lang talagang sabihin sa kanya ni Robin.
Pero handa pala si Robin sa ganitong pagkakataon kaya sinubukan niyang basain ang Warlord para masaksak niya ito, pero hindi ito umubra kaya siya ang nasaksak ni Crocodile ng hook nito. Saka sinabi nitong wala daw siyang pinagkatiwalaan na kahit na sino. Kalaunan ay biglang yumanig, at paliwanag ni King Cobra na dahil ito sa isang bato lang ang inikat niya kaya hindi naging balanse at malilibing silang tatlo sa loob kasama siya. Napigtal na ang tsinelas ni Vivi dahil sa kakatakbo. Nang maisip ni Vivi kung saan maaaring nakatago ang kanan, kaya tumira si Usopp ng pulang usok bilang signal sa mga kasama. Nakapagpahinga na si Luffy kaya ayos na ulit ang kanyang katawan. Kaya mabilis siyang tumakbo para hanapin ang Warlord nang makita niya ang lihim na lagusan. Giit naman ni Crocodile na hindi siya mapipinsala kahit gumuho ang templo dahil nagagawa niyang maging buhangin ang katawan. Samantala pumasok pa rin si Luffy kahit na mapanganib. At nagtalon-talon sa gumuhong mga bato. Samantala 3 minuto na lang ay magsisimula na ang pagtira ng kanan kaya kailangan na nila itong mahanap. Ngunit nakita pa sila ng mga agent ng Baroque Works. Dahil sa signal ni Usopp ay nagmamadaling magpunta ang mga kasama. Habang si Usopp ay gumagawa ng ingay para mangilo ang mga kalaban saka sila tumakbo ni Vivi. Samantala si Luffy ay nahanap na rin sa wakas ang Warlord. Kaya nainis ito kung bakit hindi mamatay-matay ang bida. Giit ni Luffy na nais niyang bawiin ang bansa, sagot naman ng Warlord na hindi niya pa ito nakukuha hanggat buhay pa ang hari. Pero sinabi ng bida na pagdating nila ay patay na ang bansang ito, kaya nais niyang patayin si Crocodile para muling manumbalik ang ngiti ni Vivi. Sumugod ang bida at nakapagtatakang tumalab ang sipa kay Crocodile. Tapos sinapok pa siya ng bida sa mukha at muling tumalsik dahil pala sa dugo ni Luffy na umaagos ay natatamaan niya na ang buhangin. Kaya naman iniilaga na siya ni Crocodile. Sa kanila basang hook nitong may napakatinding lason. Samantala hinahanap pa rin ni Zoro ang kanan nang makasalubong niya ang mga marine pero nagtaka siya nang ituro sa kanya ang tamang direksyon patungong Palace Square. Hinahabol pa rin ang dalawa ng mga agent ng Baroque Works. Ngunit dumating si Tashigi at mabilis na tinapos ang mga ito upang tulungan silang hanapin ang kanan. Kaya nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa hanggang sa makita sila Nami at Chopper. Saka sinabi ni Vivi na malamang ay nasa itaas ang kanan pero wala nang sapat na oras para makaakyat kaya kailangan nila si Pel. Ngunit habang rumuronda si Pel ay nabaril siya ng agent na nagtatago sa likod ng malaking orasan. Umatake si Luffy ngunit nakaiwas ito, saka mabilis niyang iniwasan ang hook ng Warlord. At susuntukin siya ni Luffy pero ginamit nito ang kanyang paa at muntikan na siyang mapuruhan ng lason na siyang tumama sa malaking bato. Natamba ang malaking poste kaya ginamit ito ni Luffy para masipa siya sa mukha, saka humawak sa hook at sinipa muli ang Warlord. Ngunit natawa pa si Crocodile dahil sa isang tusok lang ng kanyang hook ay magagawa niya nang mapatay si Luffy. Hindi na alam nila Vivi ang gagawin nang makita nilang nasa itaas na pala si Sanji, pero napakalayo pa niya sa pinakatuktok. Saka nakita nilang nasa itaas na rin pala si Zoro pero giit ni Vivi na wala daw daan doon patungo sa Clock Tower. Nang makita nila na bumukas ang malaking orasan at ipinakitang nandoon ang malaking kanan na hinahanap nila na binabantayan nila Mr. Seven at Miss Father's Day, na naghahanda ng sindihan nito ayon sa utos ni Crocodile. Samantala si Luffy ay nagmamadali na rin, kaya inatake ang Warlord. Subalit dahil nalagyan ito ng kaunting lason ay alam ni Crocodile na medyo namamanhid na ang katawan ni Luffy. Sinindihan na ni Mr. Seven ang mitya ng kanan. Samantala habang magkapatong ang tatlo ay ginamit ni Nami ang sandata nito para bigyan sila ng hangin at makalipad. Tapos sunod ay tumalon si Chopper at sinipa sila ni Sanji paakyat kay Zoro, saka ginamit naman ni Zoro ang likod ng espada para ihagis ang dalawa sa itaas pero nakita sila ng dalawang agent. Pero tinuloy ni Zoro na ihagis sila, ngunit nang bumaril ang babae ay tinamaan si Zoro sa dibdib. Habang nasa ere ay inihagis naman ni Chopper si Vivi, saka binaril ng dalawa si Chopper pero nagpaliit kaya hindi tinamaan. Samantala si Vivi ay inatake ang dalawa gamit ang kanyang sandata at nagawa niyang mahulog ang mga ito. Ngunit malapit nang umabot ang mitya sa kanan kaya kinabahan ang mga kasama sa ibaba pero tagumpay na napigilan ni Vivi ang pagsabog nito. Nahulog si Zoro at sinabi ni Sanji na buhay pa pala siya. Si Chopper naman ay tumama sa isang marine. Akala nila ay ayos na subalit nagpakita si Vivi at sinabing nakaset din pala sa timer ang bomba na nasa loob nito. Napagtanto ng mga kasama na pinapaglaruan lang pala sila ni Crocodile dahil wala talagang paraan para mapigilan ito, kaya naman inis na inis si Vivi. Ngunit dumating si Pel at nagpaalam sa prinsesa, saka nito kinuha ang bomba at mabilis na dinala sa itaas upang mailigtas ang mga tao. Nang makarating siya sa itaas ng mga alikabok na mula kay Crocodile ay sumabog ito ng napakalakas kasama siya na nagpaliwanag sa buong paligid. At nagpayanig ng napakalakas sa buong kaharian. Hindi makapaniwala sila Vivi at ang Straw Hat Pirates sa ginawa ni Pel na pag-alay ng sariling buhay. Ngunit sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin sa paglalaban ng Rebel Army at mga Royal Guards.
Kaya naman wala nang magawa si Vivi kundi ang panoorin ang nasasakupan niya na magpatayan sa kanyang harapan. Inutusan ni Nami ang mga kasama na gawin ang lahat para pigilan ang digmaan. Natuwa si Crocodile nang marinig ang malakas na pagsabog sa itaas. Samantala si Luffy ay nanghihina dahil sa kaunting laso na pumasok sa kanyang sugat. Ngunit muli siyang bumangon kaya sumugod si Crocodile para tusukin siya ng hook, ngunit nasipa ito ni Luffy, saka pinatama sa sahig kaya naputol niya ang hook nitong may lason. Tapos bumuelo ang kamay at sinuntok ng napakalakas sa tiyan ang Warlord, sabay sipa sa mukha, at habang tumatalsik ay sinuntok niya ito pa ibaba sa sahig. Saka hinawakan ng Warlord at binalibag niya sa bato. Nagtataka si Crocodile kung bakit hindi tumalab ang kaunting laso ng Scorpion na napunta sa sugat ni Luffy kanina. Muling sumugod ang Warlord ngunit nakailag si Luffy. Tapos sinipa siya ng bida kaya talsik ito sa kisame. Nahibang na si Crocodile kaya ginamit ang Devil Fruit powers para mawasak ang lahat ng mga poste sa templo. Ngunit nagpalobo ang bida, saka inikat ang katawan at ginamit ang hangin para makaakyat siya sa kalaban. Subalit naghanda din ng sandata ang Sandman pero hindi sumuko ang bida at nagawa niya itong mapulbos hanggang sa tumama kay Crocodile. Tapos pinagsusuntok niya ang Warlord ng napakabilis at walang tigil hanggang sa maramdaman ang pagyanig sa itaas, na siyang nagsanhi din ng pagtaob ng mga gusali at pagbiyak ng lupa kung saan lumabas ang bugbog saradong katawan ni Crocodile. Hanggang sa lumipad ito ng napakataas sa ere dahil sa kagitingan ng ating bida. At maging ang hari ay hindi makapaniwala habang nakikita ang katawan ng Warlord na nasa ere. Na nakita din ng kanyang mga crew, at nakita din ni Vivi habang nasa clock tower. Labis ang kasiyahan ng kanyang mga kaibigan dahil sa nakita. Subalit dahil patuloy pa rin ang digmaan ay napaluhod na lang ang prinsesa. Napansin ni Koza ang pagpatak ng ulan na siyang simula at naging hudyat ng kapayapaan ng mga naglalaban. Saka isinigaw ni Vivi na itigil na nila ang digmaan dahil natalo na ang kalaban kaya ibinaba ang mga sandata. At nang makitang bumagsak sa lupa si Crocodile ay sinabi ni Vivi na tapos na ang mga bangungot nila. Nagpasalamat ang hari at napangiti na lang si Luffy sa tuwa, at ang hari naman sa wakas ay nakaramdam na rin ng ginhawa sa gitna ng mga nahuhulog na bato. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.